we are sitting, let's confess to one another. God is alive. God is alive. No, actually, recently, even during the prayer meetings, and whenever we gather, I always remind you once again, our God is truly alive. Amen, Papa. We believe in this. We should remember and remind ourselves that our God is truly alive in our daily lives. Amen, Papa. Today is the Reformation Sunday. We as a church celebrate this Sunday as the Reformation Sunday. The Reformation was a significant movement in the 16th century that aimed to reform the Catholic Church and led to the establishment of the Protestantism. Protestantism, actually simply I can speak that it encompasses various Christian denominations and traditions that separated from the Roman Catholic Church. I want to let you know, our Salt and Light Christian Fellowship is actually Reformed Church, at the same time Evangelical Church. So we believe the Reformation, especially the foundation of Reformation, the 5 solas in our lives. So it's not about another Christianity is born from the Catholic. It was actually the separation as a one church to two churches. So it's not actually maganda talaga actually, but because of the keeping the truth in Christ alone. That's why now we have a lot of Christian churches, sometimes so called. We are having our church based on the Word of God. So I want to encourage all of us that we should not apart from the Bible. We should always keep in the Bible. Amen, Papa. Can I hear an amen? So as we watch it from the video, let us keep our faith in truth as we journey together. Can I hear an amen? Let us proclaim together as the church the 5 solas of Reformation. Scripture alone, Christ alone, grace alone, faith alone, glory to God alone. Once again, let's proclaim together by faith. Amen, Papa. Can I hear an amen? Amen. Scripture alone, Christ alone, grace alone, faith alone, glory to God alone. Amen. In this moment, let us welcome our Salt and Light International staff who will share each of 5 solas. Sola Scriptura ay isang Latin na parirala na nag-uugma sa kasulatan lamang sa Ingles. Ito ay isang pangunahing prinsipyo sa teolohiyang protestante, lalo na sa konteksto ng paghahari-harian, at ito ay nagpapahayag ng malaking pagkakaiba mula sa ilang mga gawain at paniniwala ng simbahang Katoliko Romano noong ika-16 na siglo. Upang maunawaan natin ang Sola Scriptura, ako ay magbabahagi ng isang introduction primario. Ang paghahari-harian ng mga protestante na nagsisimula noong maagang ika-16 na siglo ay isang kilusan na layunin baguhin ang ilang mga gawain at doktrina ng simbahang Katoliko Romano. Isa sa mga pangunahing prinsipyo na lumitaw sa panahon ito ay ang kasulatan lamang. Ito ay naging pangunahing sigaw para sa mga reformista na naghangad na bumalik sa kanila ang paniniwala na tinuturing na ang pundasyon ng aral ng Kristyanismo na matatagpuan lamang sa Biblia. Ang kasulatan lamang ay ang ideya na ang Biblia, particular at na ang lumang at bagong tipan, ay ang tanging pangunahing pundasyon, pangunahing otoridad para sa mga usapin ng pananampalataya at praktikal sa Kristyanismo. Ibig sabihin nito na ang lahat ng mga doktrina, paniniwala at gawain sa loob ng pananampalatayang Kristiyano ay dapat manggaling ng direkta mula sa mga kasulatan at wala ng ibang otoridad tulad ng tradisyon o mga pahayag ng simbahan na dapat magdala ng parehong kabigatan o bisa. Ang kanon ng kasulatan ay ang
makikita natin dito na ang 66 aklat sa Biblia lamang, kabuuan sa Lumang Tipan na 39 sa Lumang Tipan at 27 na aklat sa Bagong Tipan. At ito ang katotohanan lamang. Ang katotohanan ng Sola Scriptura ay kasulatan lamang ay nagpapahayag na ang Biblia ang walang kamalian na salita ng Diyos at na ang lahat ng mga tradisyon at pagsasalubika ng simbahan ay sakop ng pagtutuwid mula sa kasulatan at ang kasulatan lamang na siyang pangwakas na otoridad sa pananampalataya at mga gawain. Solus Christus. Ang Solus Christus ay mula sa Latin na salita na ang ibig sabihin sa Ingles ay in Christ alone. At sa Tagalog ay si Kristo lamang. Ito ay naging buod ng mga pangunahing isyu sa Protestanteng Reformasyon. Naniniwala tayo na ito ay hindi basta doktrina o katuruan. Ito ay katotohanang nasasaad na ang kaligtasan ay nagmumula sa nagbabayad kasalanan. Nagawa ni Jesucristo. Si Kristo ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Walang kaligtasan kung wala ang pananampalatayang nakabatay kay Kristo. Si Kristo ay sentro ng pananampalatayang reformado. Wala tayong magagawa nang wala siya. At sa Kanya, kayang-kaya natin gawin ang lahat ng bagay. Siya lamang ang naglilingkod bilang ating propeta, pari at hari. Kaya dapat nating ilagak ang buong pag-asa natin sa Kanya. Kinumpirma ng mga reformador na tayo'y naliligtas sa pamamagitan lamang ni Kristo. Malayo sa anumang karangalan ng ibang tao. Si Jesus lamang ang hari ng mga hari. Siya lamang ang ating kataas-taasang pari. Siya lamang ang ating tagapagligtas at ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesus Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Ang pagsusubok na agawin o magkaroon ng bahagi sa mga katungkulang ito ay isang pag-aari na may kasamang pagkukunwari. Ang paniniwalang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng nagawa ng tao o ng iba ay isang kamalian. Si Kristo lamang ang nagliligtas. Hindi ang ating katuwiran ang nagliligtas sa atin. Iniligtas tayo ni Kristo hindi dahil sa mga mabubuting gawain na ating ginawa, kundi dahil sa Kanyang awa. Ang katuwiran na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mananampalataya. Sa lahat ng mabubuting gawain na ating ginagawa at kahit gaano tayo katapat, sa huli, tayo ay mga di karapat-dapat na lingkod. Si Kristo lamang at wala nang iba ang karapat-dapat. Simula hanggang wakas itinaas ng Ebanghelyo si Kristo. Siya ang nagmula sa langit upang hanapin ang mga nawawala. Siya ang tumupad ng kautusan na may kabuuang kaganapan. Siya ang ipinangako sa krus at siya ang muling nabuhay. Ang Ebanghelyo ay hindi isang mensahe ng mga bagay na dapat nating gawin para sa Diyos. Ito ay ang magandang balita ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Ang kaligtasan ay hindi pangunahing tungkol sa atin. Ito ay tungkol kay Jesus. Sa lahat ng mga bagay, si Kristo ang dapat na magkaroon ng karangalan at ibinabalik ng mga reformista ang katotohanan ito sa simbahan. Tulad ng isinulat ni Luther, sabay-sabay po natin basahin. Ay nagsasabi sa akin, hindi kung ano ang aking dapat gawin, kung ano para sa akin ni Jesucristo ang anak ng Diyos. So malinaw na malinaw din po sa Biblia sa 1:14:6, sabay-sabay din po natin basahin. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So si Jesucristo lamang at wala nang iba ang daan tungo sa ating kaligtasan. Amen. Sola gratia, o tanging sa biyaya lamang ng Diyos.
Ang katotohanan ito ay nagpapakilala at nagpapaalala sa atin tungkol sa itinuturo ng Biblia na ang kabuuan ng ating kaligtasan ay kaloob lamang ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo'y naligtas mula sa poot ng Diyos, batay sa Kanyang biyaya at habag, hindi sa kung anumang ating ginawa o mabuti sa atin. Napakahalaga ng katotohanan ito dahil ito ang basihan ng katiyakan ng kaligtasan. Bilang mga makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos, kung tatanggihan natin ito, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na katiyakan ng kaligtasan. Dahil ang lahat ng ating ginagawa ay may bahid ng kasalanan. Paano tayo magkakaroon ng katiyakan na may sapat tayong pananampalataya para maligtas? Sabi sa Efeso Kabanata 2, 4-5 at Efeso Kabanata 2, 8-9. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sabi din sa Efeso 2, 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Nakakapagpatuloy at napapagtagumpayan natin ang lahat dahil na din sa biyaya niya sa atin. Ito hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa ginawa ni Jesus. Wala tayong inambag sa ating kaligtasan, kaya wala tayong may pagyayabang. Ni gumawa ng mabuti, hindi natin kayang gawin, dahil wala tayong gustong gawin kundi masama. Ang Diyos na ang humanap sa ating mga makasalanan. Sinabi ni Jesus na siya ang dumating upang hanapin at iligtas ang naliligaw, hindi para maghintay sa mga naliligaw para maghanap sa Kanya. Ang Diyos ang unang gumawa. Ang Diyos ang naglalapit sa ating mga makasalanan sa Kanya. Ang Diyos ang nagbibigay ng bagong buhay sa isang taong patay sa kanyang mga kasalanan at pagsuway. Ang Diyos ang naging sanhi upang ang isang tao'y isilang muli, upang kanyang makita ang kaharian ng Diyos. Nabubuhay tayo ngayon dahil na din sa biyaya ng Diyos. At hindi natin kaya kung wala siya sa ating mga buhay. Ang lahat ay dahil din sa kanyang biyaya lamang. Huwag nating kalimutan ang katotohanan ito at magpasalamat sa Diyos dahil sa biyaya niya, kaya tayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan at nagkaroon ng pagkakataon upang makasama siya habang buhay sa kanyang piling, sa kanyang kaharian sa langit. Sola fide, faith alone, o pananampalataya lang. Ang katotohanan po sa Biblia na tayo ay naligtas lamang sa pananampalataya kay Kristo Jesus ang nagpapaiba sa mga Kristiyano sa iba't ibang uri ng relihiyon. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa o pagsisikap ng mananampalataya na gawin para maligtas, kundi sa gawain ni Kristo sa krus na ang siyang tao ay naligtas. Ang pananampalataya lamang ang nagsasaad na ang mga tao ay tumatanggap ng katwiran batay sa kanilang pananampalataya lamang at hindi sa batayan ng kanilang mabubuting gawa. Siyempre, ang pagsasagawa ng mga mabubuting gawa ay mahalaga, ngunit bukod sa mga material na benepisyo ng mismong gawain ay nagsisilbi lamang silang ebidensya ng pananampalatayang nagliligtas at hindi direktang makakamit ang kaligtasan ni wala ang pananampalataya kay Jesus. Sabi po sa Roma 4:4-5, ngayon sa isang gumagawa, ang kanyang kabayaran ay hindi binibilang bilang isang regalo, kundi bilang kanyang nararapat. At sa hindi gumagawa, ngunit nananalig sa kanya na nagpapawalang salan sa masama, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katuluran. Si Kristo na
ko ng buo ang lahat ng kabayaran. Sa makatuwid, ang mga dinadala ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo ay naligtas lamang dahil ibinilang niya sa kanila ang katwiran ng Kristo. Kaya tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang biyaya bilang isang kaloob dahil sa pamamagitan ng pagtubos na sa kay Kristo Jesus lamang upang ipakita ang katwiran ng Diyos, upang siya ay maging makatarungan at ang nagpapawalang sala sa mga mananampalataya kay Jesus. Tayo po bilang mga Kristiyano ay laging kailangang igiit na ang pagbibigay katwiran or yung justification ay tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi nangangahulugan na ang makatwirang pananampalataya ito ay nabubuhay ng mag-isa sa atin nang walang tunay na pagsisisi, pag-asa, makatwirang pananampalataya o pagkatakot sa Diyos. Gayunpaman, kung tayo po ay tinuturing na matuwid sa harap ng Diyos, ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesus ang nangangahulugan na ang Diyos ay may kagandaang loob na pinawalang sala tayo sa ating mga gawa, sa ating kasalanan. Itinuturo po sa Bible na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Sabi po sa Efeso 8:9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa inyong sariling gawa. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi bunga ng mga gawa, upang walang sinumang magpupuri. Kaya tayo po ay naligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, kay Kristo lamang at ayon sa inihayag ng banal na kasulatan at para sa ikaluluwalhatian ng Diyos. Soli Deo Gloria, glory to God alone, sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. Ito ang nasa sentro ng 5 solas kung saan nagbubuod ng lahat ng mga tinuro ng reformasyon na ang lahat ng bagay ay sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan at otoridad o soberanya ng Diyos. Ang Soli Deo Gloria ay tumutukoy na ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang at wala ng iba. Ito ay nararapat sa Kanya dahil mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan kay Kristo. Noong magturo ang mga reformador tungkol sa ating kaligtasan na para lamang sa kapurihan ng Diyos, binigyan din nila ang biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos, hindi sa ating mga gawa, kung kaya ito ay nangangahulugang para sa kapurihan ng Diyos lamang. Nilikha lang tayo ng Diyos at iniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nagdaragdag sa kanyang kaluwalhatian, ngunit nakikibahagi tayo sa kabuuan nito. Ang ating puso ay likas na makasarili na naghahangad ng mga pagkakilala at papuri, lalo na kung tayo nakakagawa ng mga mahuhusay na bagay na sa tingin natin ay karapat-dapat lamang purihin at bigyang pagkakilala. Gayunpaman, tayo ay pinaalalahanan ni Jesus na dapat tayong maging kagaya ng isang mapagkumbabang alipin, na gaya rin naman niya. Hindi dapat ipagmalaki ang mga mabubuting bagay na ginagawa sapagkat ang Diyos ang siyang nagtalaga at tumawag sa atin sa ganoong gawain. Yamang pag-aari ng Diyos ang ating mga buhay, dapat nating ibigay sa Kanya ang buong kapurihan sa lahat ng bagay. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 6 verse 20, sapagkat kayo ay binili sa halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Masasabi pa rin ba natin na sa Diyos ang papuri kung tayo ay nakakaranas ng di magagandang bagay sa ating mga buhay? Tinuturuan tayo ng Diyos na luwalhatiin siya sa lahat ng pagkakataon, maging sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, sa panahon ng mga pagsubok at paghihirap. Kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang kaluwalhatian. Alalahanin na ang Diyos mismo ang nagsabi, "Ako ang Panginoon, yan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba o ang aking papuri sa mga Diyos-Diyosan." Ang dakilang layunin ng ating buhay ay magdala ng kaluwalhatian, karangalan at papuri sa biyaya ng Diyos. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 10, 31, "Kaya nga, kung kayo ay kumakain
o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Naway maipamuhay natin sa ating mga buhay na kahit saan tayo magpunta, anuman ang ating ginagawa, anuman ang iniisip natin, sino man ang kasama natin o anuman yung na-achieve natin sa buhay, alalahanin natin na ang Diyos lamang ang nararapat natin maitaas, mapupurihan, mapasalamatan at mabigyan ng karangalan. Thank you for sharing the 5 solas of Reformation. The Reformation of 1517 was a call back to biblical Christianity. Let's speak one another. Biblical Christianity. Actually, in our Reformed tradition, Reformed Church, sometimes we mention about this actually phrase. Let's read all together. The reformed and always reforming. Let's read all together. Reformed and always reforming. This means, as the church, we need to commit to continually examining and reforming our belief and practices in light of Scripture. Amen. In light of Scripture. Why do we need to do it? Because to remaining faithful to God and His Word. Why? To remaining faithful to God and His Word. All of us, we are sinful nature. So there is a danger. So I'm so happy that I'm in this, part of church, the Reformed Church, which we examine again and again to be faithful to our God Almighty. Amen. As we learn all together the 5 solas, it emphasizes that Scripture alone, Christ alone, grace alone, faith alone, glory to God alone. Amen. The Reformation can be characterized by 3 key themes, which are recovery, renewal, and revival. Let us learn and understand on this Reformation Sunday about these 3 themes. The first, recovery. Let's speak one another. Recovery. The Reformation sought to recover the truth. So to recover the true or authentic teachings of the Christianity as found in Bible. Reformation such as Martin Luther, John Calvin, and Zwingli emphasized the authority of the Scripture over church tradition. Can I hear amen? Amen. The authority of Scripture over church tradition. And challenged, questioned certain practices and belief of Catholic Church. I don't want to mention a lot of things about what's wrong in Catholic Church. But I wanted to let you know, let us emphasize and then let us remember the authority of Scripture over church tradition. Can I hear amen? Amen. Second, renewal. Let us speak one another. Renewal. The Reformation aimed to renew the spiritual life of believers by emphasizing personal faith. Let's speak one another. Personal faith. Personal faith and direct relationship with our God Almighty. To renew the spiritual life of believers by emphasizing personal faith and direct relationship with God. That's why in our church and the Lahanang Christian churches, we are emphasizing about your relationship with God Almighty. Because we are not here to believe another religion, but we are here to have our God Almighty in our lives. Amen. It emphasizes the priesthood of all believers, encouraging individuals to personally read and meditate on the Word of God, the Bible.
and actively engage in personal prayer and worship. To have renewal in our life, what we need to do? We need to read and meditate the Word of God and actively engage where? In personal prayer and worship. Can I hear amen? So it's more than good. It's great to join the prayer meeting, even our worship. It's great to have our personal time with our God Almighty. Amen po ba? I really hope and pray that last Wednesday prayer meeting I mentioned that let us prioritize our personal time with God in our lives. God first. Amen po ba? Not only verbally, but in our action, in our actual life. If we confess all together God first, let us open our Bible first. Let us pray first. Amen po ba? Can I hear amen? That's the God first. Third, let's read all together. Revival. The Reformation sparked a revival of religious fervor, passion, and led to the establishment of various Protestant denominations like Presbyterian, Methodist Church, Assembly of God, etc. It challenged the authority of the Catholic Church and led to significant social, political, and cultural changes across Europe. I think we need reformation. Amen. Not only outside of Christian church, but sometimes inside of church. Because as we experience the reformation, as we examine ourselves before the Word of God, first, we can glorify our God. And the second, we can change, we can transform our community. Let's speak one another once again. Healthy Christian makes a healthy community. Healthy Christian makes a healthy community. Healthy Christian makes a healthy community. I want from our church, we will have more leaders. Parang wala nang amen. We will have more leaders. Not only in the politics, but in all areas of our life. We will have more Christian leaders, more faithful leaders. Amen. Can I hear amen? Mga our parents, bless your children in the name of Jesus Christ. Sometimes in our tongue, in our heart, we don't have power. But our God Almighty, who gave you, mga parents, listen carefully, who gave you the children, He has power. And then as you pray for your children, in the mighty name of Jesus Christ, as you declare the blessing, God will listen to you. Can I hear amen? In the last day, yes, days are evil, but Christian, the faithful Christian, shines. Amen. Can I hear amen? The Reformation had a lasting impact on Christianity. I'm not here to judge or condemn anyone. I want to speak to you. Be the healthy Christian. Amen. Don't forget these 5 solas of Reformation, because it will give you good guidance in your faith journey. Last week I mentioned with you, and then I text some of our members.
what I said last time, last Wednesday I mentioned, we are so weak. We are weak. That's why we are what? Absolutely need Jesus. Amen. Even in this world, even in this church, in your life, we are in need of Jesus Christ because we are weak. If you are passing through difficult moment, it is the perfect time to absolutely hold and believe our God Almighty. If you do that, God will bring up another level of faith, another level of faith journey in your life. As a pastor in this 2023, I want to grow together with all of you. I want to experience the transformation and maturity in our daily life. And which can help us to transform also our community. Romans chapter 5 verse 1 to 2. Let us read all together in English. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace, in which we stand. We rejoice in hope of the glory of God. Amen. Amen. Can I yell amen? Amen. My beloved and faithful fellow servants of Christ, the church and Christian experienced the Reformation on 1517 through recovery, renewal, and revival. Now, as a church and its members, let us experience the Reformation, recovery, renewal, and revival in our lives, in our community also, and in our church. Personally, let us experience the recovery, and renewal, and revival. Amen. Can I hear amen? Let us confess once again this phrase: reformed and always reforming. Reformed and always reforming. Let's speak one another once again. Reformed and always reforming. Reformed and always reforming. As the church and Christians, we need to commit to continually examining and reforming our belief and practice in light of Scripture. Amen. In Scripture. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all who obey in His word and to all our family and partner churches. Amen. Let's clap for God Almighty.